itlog. Ayan naman, mukhang jutiki. Hanapin nyo, hindi ako nagbibiro. Mukhang jutiki. Anyway, balik ako, mga kababayan. Ngayon, okay, let's do the math. 5,000, ilan ang, what do you call it, population ng Pilipino? So, 5,000 katao. Let's say, sige, 5,000, binigyan nila. O sabi ko nga, ipagpalagay na natin, kunwari, totoo na binigyan nila ng 3,000 pesos each. Doon lang ba tayo iikot sa 5,000 katao na yon? Yun lang ba ang representasyon ng populasyon ng sambayan ng Pilipino na okay na kasi nakapagbigay na ng 3,000 after a week, gutom na naman? Ito po ay what? Band-aid solution na ginagawa ng gobyernong bangag para tapatan ang mga maisugrali. Kaya nga nila, inaano yan, hinaharang. Naghinaharang nila yung mga venue. But ganun pa man, kinarma mga hitad, ang mga jute, mga yawa. Okay? Kinarma at na food poisoning. Baka etchas yung pinakain sa kanila ng mga taga-tawi-tawi. Baka hagupit. Yan ang gawin nyo. Pagpatuloy nyo yan. Okay? At matutuwa ang taong bayan na malusaw sila sa mundong ito. So, ganun pa man, mga palangga, ginagamit nila itong mga ayuda-ayuda na yung mga AX na yan. Pero ang totoo, hindi naman nakakarating sa taong bayan. Again, ito yung pinag-usapan namin ni Atty. Valera kahapon, no? Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo, very, napakagaling ni Atty. Nedo Valera, na pinag-uusapan na ang gobyerno ay magfo-focus dapat sa economic opportunity ng taong bayan at sustainability. Dapat hindi lang isang bigayan ng 3,000 pesos, wala na. Dapat ang ibibigay nga, kabuhayan, oportunidad. Pero, ang ginagawa nga ni Bangag at ni Tambaluslos at itong mga jutang yawa na mga kongresista ay ginagamit kayo, not only sa tawi-tawi, kayo po na mga vulnerable o na mga nasa, yung mga mahihirap. Ginagamit yung inyong kagutuman, kahirapan. Pero bakit po ba kayo nagugutom? Hindi dahil tamad kayo, kundi wala kayong opportunity dahil hindi binibigay ng waka ng inang bangag na ito. Kunwari, bibigyan lang kayo ng 3,000 pero iba nga sa inyo, nababasa ko sa Facebook, hindi nakarating sa inyo yung 3,000.